وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga ginagalang na mga magulang at mga kapatid, itong trabaho na ipinagkaloob sa atin ng Allah, ito po ang pinakamalaking nikmat ng Allah para sa ummat na to. At ito rin po ang pinakamalaking amanat ng Allah para sa ating lahat. Yang kaya galba kainidwertan wala nag-iipit naman na mala o mga limu wala si isang kaya umat ugaid na damambu alagi din ay amala asarig ini sarigirtanu Allah subhanahu wa ta'ala aipagisirtanu si isa alungan na mauri. Itong amanat na ito tulad ng pagkargusari natin dito, haharap po tayo sa araw ng paghuhukom. At tatanungin tayo doon tungkol sa trabahong ito, mga kapatid. Ito pong trabaho na ito, itong agama natin ay galing sa Allah. At yung paraan din para gawin itong agama, para lumakas, lumaganap itong agama, ay galing din sa Allah. Na itinuro niya sa ating mahal na propeta, na itinuro naman ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Sinimulan na ito nung unang araw pa na makamtan niya yung nubuwa at naging final ito noong huling hajj ng Nabi sallallahu alaihi wasallam bago siya umalis sa daigdig na to, bago niya tayo iwanan sa harap ng 124,000 mga sahaba, pinasaksi niya yung Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Yawmul Arafah, araw ng Jumaa, kaharap niya yung lahat ng kanyang mga kasamahan. At tinanong niya sila, hal ballagtu risala? Tinanong niya yung mga sahaba, na iparating ko ba sa inyo yung mensahe na galing sa Allah? So sumagot ng iisang sagot yung 124,000 na mga sahaba, kad ballagta ya Rasulullah. Totoong naiparating mo sa amin yung mensahe na galing sa Allah. Mataan na minisampaingkar kami so panulong. So anong ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tinuro niya ang langit, tumingin sa langit, ang sabi niya, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. O Allah, saksi ka tigyan ya Allah, amin ni sampayanggeran. So panulong, apunsir ka. So sa bawat khutbah ng mga ulama, ng mga khatib, naririnig natin ito. Pagkaraan ng pagpuri sa Allah, sasabihin nila yung magsasaksi sila na yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Rasulullah, addal amana, ballagar risala, wa nasahal umma, wa jahada fillahi haqqa jihadi. Hindi natin napapansin, ito po, itong apat na
sinasabing ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay napakalaking ugnayan sa atin. Unang-una, addal amana. Yung amana na galing sa Allah na nasa atin din ngayon mga kapatid, ito ay naisagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagha ar-risala, yung mensahe na dapat iparating hanggang sa yaumul qiyamah, sa kahuli-hulihang tao dito sa daigdig, na iparating na rin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasahal umma, at kanya na ring pinangaralan itong umma sa tamang pamamaraan, tamang asal, tamang ugali, tamang usul, tamang tartib. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, at siya rin ay nakapagsakripisyo para sa Allah sa tamang paraan. Ito po ang pinakamaselan na bagay mga kapatid, lalong-lalo na sa atin. Ang sabi po ng mga elders natin, hindi magkakahiwalay yung pagsagawa sa trabaho at saka yung tamang paraan ng pagsagawa sa trabaho. Ay akaba sa mga lukstano na di makapambelag, so kapnggalbaka tano si isang agalbak, aguso onto lauke takapnggalbaka si isang agalbak. Meron pong kasabihan sa Urdu na be usuli be faida. Pag wala sa usul, walang pakinabang. Kahit napakagandang trabaho, napakabuting gawain, kung sa hindi tamang paraan ito ginagawa, hindi daw ito magdudulot ng pakinabang sa atin at lalong hindi magdudulot ng pakinabang sa ibang tao. Kaya ang sabi ni Maulana Yusuf, rahmatullah alayhi, kung hindi ako magkakamali, yung hindi pagsagawa sa trabahong ito ay isang kawalan. It's a great loss. Pero pag gawin mo itong trabaho na ito sa maling paraan, so nuksan, hundreds of losses. So kunso, di ka panggalba ka si isang ay agalbak na nakapakaya sa timan amyada. O di namya binasa. Ugay na, so ka panggalba ka si isang agalbak, si ekoreba taukit, na magatos o di nagatusan, akapwa ka binasan yan. Gitu isaba papalitan o makapumang ni si Kulutala, sa itaufik yan raptano, sawaan yan raptano, pakai pamikirian raktano, so titwa mapapadalama ungangan sa isang agalbak. So kung sa mga tao apsung sa Nizamuddin, nadaang mada kalapato tapir uniran roon, nagi kumakalilid, aw kito mga pedeng ada tetagong piakiran ng agalbak, pangninta magumaraga din yan di katugong pia si raktano. Pag dumating daw sila sa Nizamuddin, only two things are said in Nizamuddin. This is what we are doing. Tell us what to do again. Walang maraming salita. Ito ang ginagawa namin sa loob ng 2 taon. O kaya, ito yung ginagawa namin. Sabihin niyo po sa amin kung ano yung gagawin namin. So mga kapatid, itong trabaho na ito na pinagkaloob sa atin ng Allah, magmula sa propeta alayhisalam, nilipat na ito sa mga sahaba, sa mga khulafa'ur rashidin, sa mga tabi'in, tabi'ut tabi'in, hanggang sa dumating po sa punto na yung Maulana Ilyas, nawarallahu markadahu, dumating sa kanya itong trabaho na ito. At mula sa kanyang sakripisyo, mula sa kanyang dua, mula sa kanyang luha, nandito tayo at gawa natin itong trabaho na ito. So ang sabi po ng mga elders natin, kung ano daw yung epekto ng trabaho na ito noon, kailanman hindi ito magbabago hanggang sa katapusan ng mundo. Ayakaba sa mga lukstanong si Maulana Ilyas rahmatullah alayhi nasutigyan surarada nga agalbak.
na nadid keulin taman si iku kabang kita sangka dunia. So kaya pararadian sa kialinubtad o mga sahaba ang mga rarata atum yugalin siran si isang utamarata abtad si iku mapi abtad. Sabab sang egalbak nadid nutu keulin ng utararadian. Sa apian din nadarpa nagu apian tunad na masa. Yung effect, yung influence nitong trabaho na ito ay hindi daw ito magbabago. Bagamat palipat-lipat ng panahon at iba't ibang lugar ang nararating nito. Kung paano niya binago yung buhay ng mga sahaba. Mula sa syirk, sa kufur, naging mga mu'min sila. Mga taong kunting bagay lang sa dunya pinag-aawayan nila, dumating yung punto na wala silang gusto dito sa dunya. Mga taong hindi magkasundo, nagmahalan sila na higit pa sa magkakapatid. Mga taong walang kinikilalang Panginoon, hanggang dumating sa punto na wala na silang tulog sa gabi kung hindi mag-iyak lang, umiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong wala silang ibang gawain kung hindi yung pagmayabang, pagmataas, napalitan ito ng pagpakumbaba at mapagbigay sa kanilang kapwa. Ito po ang effect nitong trabaho na ito at napakaganda yung halimbawa na binigay ni Maulana Ahmad Lat tulad sabi niya ng lemon o sa atin kalamansi. Suwa. Magmula sabi niya noong panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung lemon kapag hinalo mo ito sa tubig, ano ang magiging effect niya? Magkakaroon ng lasa. Yung talimunsito, nandun ni kakersangang saig, na miyaka sumanguta, ego din natigta na mapalad. So yung effect na yun mga kapatid, sa palasyong bahay, sa bahay kubo, mayaman man o mahirap, may karunungan o wala, may degree o wala, ganun pa rin ang lasa niya. Dumaan ng napakaraming panahon, digmaan, mga earthquake, mga typhoon, dark ages, yung dinaanan ng limonsito. Ngunit hanggang ngayon, ganun pa rin ang epekto niya sa atin. Kapag nilagay natin sa tubig, ganun pa rin ang lasa niya. So itong trabaho na ito, sabi ng mga elders natin, ay hindi pwedeng magbago yung kanyang itsura, yung kanyang lasa. At ito ang tinatawag na amanat sa atin, sabi ng mga elders natin. Kung paano ito sinimulan ng Nabi at ng mga sahaba, sa paraan ng Nabi at sa paraan ng mga sahaba, yun lang din ang dapat na paraan na pagsagawa natin. Hindi trabaho ng Nabi, trabaho ng sahaba, ngunit according sa tradisyon ng Maranao, sa tradisyon ng Tausug, sa tradisyon ng Maguindanao, sa tradisyon ng Yakan o mga Arabo. Noong una pang sinisimulan itong trabaho na ito, sinabi na ni Maulana Ilyas, rahmatullah alay, na iskam ko rasmiyat sebachay. Iligtas nyo itong trabaho na ito na maging tradisyon o kaya hobby lang ng mga tao. Alam ba natin yung tradisyon, yung mga Yakan, meron silang sariling ugali na hindi mo ito makikita sa mga Tausug. Yung Tausug din, meron silang mga kaugalian na wala ito sa Maranao, wala sa Maguindanao. Ngunit sa trabahong ito, mga kapatid, wala po yan. Hakikat ng trabaho ang iniwan sa atin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat hanggang sa huling hininga natin, hanggang sa huling yugto nitong daigdig, yung hakikat pa rin ng trabaho ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mananatili kahit wala na tayo, iba na yung panahon, iba na yung mga tao. Mga kapatid, napakalayo ng diferensya ng hakikat doon sa rasmiyat, yung parang tradisyon lang, nakasanayan na ugali. So tigtan wa waraan adadabiatan. Na miya kawata-wata na bidaan yan si eko hakikat.
So yung mga ulama natin sa Nizamuddin, napakaganda ng halimbawa na ibinigay nila. Na yung isang bagay, kapag wala na yung reality, yung hakikat niya, ito daw ay pwede nang tawaging patay. It is a dead thing. At yung bagay na patay, hayop man ito o tao, immediately, kapag wala na yung kaluluwa, magkakaroon ng mga changes, pagbabago dito. Unang-una yung kulay, magbabago. Pag medyo tumagal-tagal na hindi ito na-dispose agad, na ilibing, yung amoy nito, magbabago na naman. At kapag medyo tumagal-tagal pa, yung tinatawag na decomposition, magkakaroon ng mga maruming bagay, mga germs, mga bacteria dito. At kapag tumagal pa ito at itong mga germs na hawaan niya yung isang tao, pupunta ito sa isang lugar, sa isang bahay, lalaganap itong sakit na ito. Ang tawag dito virus, sabi ni Maulana Ahmad Lat. At itong virus na ito, makakakita ka ng isang bahay, may sakit yung ama, may sakit yung nanay, may sakit yung mga anak. O kaya ilang magkakapit bahay, isang masjid, isang paaralan, isang opisina, at wala itong pinipili. Professional, hindi professional, mayaman, mahirap, imam, bilal ng masjid, maapektuhan sila nitong virus na ito. So ang sabi niya, itong trabaho na rin, kapag wala na rin yung hakikat dito, makikita natin may mga nagmamaswara, mayroong mga ijtima, mayroong mga nagkukuruds, may ta'lim, may nagjajawla, ngunit kapag walang hakikat, sabi ni Maulana Ahmad Lat, maikituring mo itong patay ng mga activities. So ano po ang virus? Lalagnatin ba tayo dito? Hindi. Ano sabi niyang magiging resulta dito? Lalabas yung mga undesirable. Hindi ka nais-nais din ng mga sifat. Tulad sabi niya nung kibr, yung ujub, yung riya, yung hindi ka nais-nais ng mga sifat. Maisip ng tao na dapat yung sa akin lang ang masusunod, ako lang yung tama, ako lang yung correct, mali sila, wala silang ginagawa sa trabaho na ito, ako lang ang gumagawa sa trabaho na ito. So magkakaroon ng infection, virus, yung pagtatrabaho natin kapag ito ay hindi reality. At kapag ito ay hindi reality, larawan lang ng trabaho, ito ang matindi mga kapatid. Kapag dumating yung pagsubok, yung mga halat, mga battle na mga activities, it could not withstand the force of battle, sabi ng mga elders natin, sabi ni Maulana Saad. Yung napakalaking activity sa agama, kung wala itong hakikat, kapag nagkabanggaan siya at saka yung maliit na battle sa dunya, kita gigay. So galbak si ikwagama, ada hakikat yan. Yung trabaho sa agama, nalarawan lang, walang katotohanan. Kapag nasalubong niya yung battle, hindi niya ito mariresist, sasama siya, guguho siya mga kapatid. At ang papalit dito yung mga masaib, mga awidakal, mga problema. Kaya magniat tayo mga kapatid, na itong trabaho na ito gagawin natin sa tamang paraan. At sa anong paraan? Sa paraan na sinasabi sa atin ng Bangliwali Masjid sa Nizamuddin. Kung yung Nabi sallallahu alaihi wasallam maliwanag, clear, yung pag-turnover niya sa trabaho na ito sa itong ummat, yung Hazrat Maulana Muhammad Ilyas nawarallahu markadahu, napakaliwanag din ng pagpaliwanag niya sa trabaho na ito sa atin. Sabi ng mga ulama sa India, kung titingnan natin yung usul, yung tartib na ginawa ng Maulana Ilyas rahmatullah alayhi, wala kang makikita dito na puwang na para maging dahilan, para batikusin, para harangan itong trabaho na ito.
kung meron mang mga obstacles, mga suliranin na nasasalubong natin sa trabaho na ito, dahil ito sa mga biusuli natin, dahil sa pagkukulang natin sa pagsunod sa tartib sa usul na iniwan sa atin ni Maulana Ilyas rahmatullah alayhi. Tingnan natin ano yung pagkukulang sa atin. So noong mga ilang araw na po, ilang araw bago siya pumanaw, si Kudama Kapiragawi, nang ginatan niya ng Edunya, tinawag niya yung kanyang anak, si Maulana Yusuf rahmatullah alayhi. O sabi niya, Yusuf, Milo, ham chalo. Halika, sabi niya, Yusuf, magsama tayo, banda sirang plelakaw. Umusad tayo, sabi niya. Ang nasa harap mo, sabi niya ngayon, ay trabaho. Huwag mo itong ituring na parang laruan o kaya laro lamang, dahil tulad ng lahat ng games, lahat ng laro, mayroong hangganan. Iskam ko, kam bankar. Itong trabaho, sabi niya, ituring mong isang trabaho, gawin mong isang trabaho. Itigyan Yusuf, na itigyan na maadap kay manto, na sa tema nagalbak. Sabang katigyan, pagkapa sa lagi dukang kita-kita, kalangon tigyan na kang kita-kita, kasugay na ad nakapusan yan. Nang galbakang ka, sa mata nagalbakang ay galbak. Gulalan si ko usul, si ko mga taritibyan. Gawin mo, sabi niya, Yusuf, itong trabaho na ito, according sa usul at saka sa tartib niya, at makikita mo, magiging tunay ito na trabaho. At sabi ni Maulana Ilyas, doon mismo sa oras na yon, na binibigyan na ng advice yung kanyang anak, na siyang naging pangalawang Hazrat Amir natin sa trabaho na ito. Sa napakamurang edad pa ng Maulana Yusuf, more or less mahigit 20 pa rin, less than 30 years old. Siya sa panahon na yon. Tulad din ni Maulana Saad nang siya yung maging Shura Amir natin dito sa mundo, 26 years old lamang siya. Pero dahil sa ilham, taufik sa kanila ng Allah, nakita natin kung paano nila ginampanan itong trabaho na ito. So sabi ng Maulana Ilyas, Yusuf, napakarami, sabi niya, ng usul, tartib sa trabaho na ito. Ngunit tatlo, sabi niya, ang bunyadi na usul. Mayroong tatlong fundamental principle ng trabaho na ito. Tulutigyan, una yan, bakaw, umanga taritib si isa nga edalbak. Unang-una, sabi niya, yung ikhlas. Pangalawa, sabi niya, yung ijtimai o kaya jamiyat, pagkakaisa ng puso, pagkakaisa ng mga workers. Pangatlo, sabi niya, ay yung palagi kang kumukuha ng maswara, bahana maswara. Lagi kang humihingi ng maswara at sinasali mo yung lahat sa magmaswara. So anong sabi ng Maulana Ilyas? Allah na kare, may Allah forbid. Pakawatan wallah. Kaya la yusin Allah Ta'ala, sabi niya, kapag mawala itong tatlo sa trabaho na ito, o kaya sabi niya, isa ang mawala dyan, o kaya dalawa, sabi niya, bara khatra, iskam kilye or iskam karne walo kilye. Mga salitang Urdu po ito, mga kapatid. Kinukot natin yung barakan niya. Kapag sabi ng Maulana Ilyas, isa, dalawa ang mawala sa mga tatlong bagay na ito, yung ikhlas, yung ijtimai, yung maswara, napakalaking panganib, danger, sabi niya, para sa trabaho na ito at saka para sa mga taong nagtatrabaho dito. Piyakawatan tigyan wallah, agiyang etlo na mada sa dinyo di kang galubakasang agalubak, ugay tigyan, nawad na malbat sa na dua, anta kaisa, na miya kalala a peligro. Mala tigi Maulana Ilyas a peligro, miya kalala a peligro, sang kaya galbak, agusto din yan ding galbakan ng agalbak. So ito, sabi ni Maulana Ilyas, yung tatlong fundamental, basic na usul sa trabaho na ito, na hinango mismo
sa Quran at saka sa Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at saka sa Sira Hayatus Sahaba. Nang pagbalik niya po galing sa Madina, kinargusarin niya sa napakalaking mufti sa Indo-Pak, itong India noon, wala pang Pakistan. Yung kanyang naisip, na ipinaisip sa kanya ng Allah, na maglalakbay yung mga tao, sarili nilang kayamanan, iiwanan yung pamilya nila, yung mga anak nila, yung mga trabaho nila, at wala silang ibang gagawin kung hindi pumunta sa mga masjid, pumunta sa mga Muslim at gagawin itong trabaho na ito. Sinabing ito kay Mufti Kifayatullah, natuwa naman yung Mufti. Ngunit sabi ng Mufti Maulana Ilyas, maganda itong naisip mo. Ngunit ang tanong ko, sino sabi niya ang mga tao nagagawa niyan? Mapiatigin ang namya pamikir ka, ugwid na anta tigin ang mga tao, pag-uun niran sa mga karomera, sumagal bukira, na pulis niran so tamo kira. Na pruma sa isirampung si isalalang ko Allah. So napatitig siya, napaisip siya, mas lumalim yung fikir, mas lumalim yung isip niya. Sino nga pala itong mga tao na ito? So bumalik siya sa Mewat, ginawa niya itong trabaho, dumaan yung panahon, bago siya makabuo ng jamaat. So mahaba po yung kwento dito mga kapatid. Yung fikir na ibinigay sa kanya ng Allah, hingin po natin sa Allah Ta'ala na kahit na katiting lang doon sa fikir na yun, ay ibigay niya sa atin. Dahil ang kaluluwa po natin sa pagiging tablig natin ay yung fikir natin. Kung meron tayong kaluluwa bilang isang tao, ito yung ruh na ibinigay sa atin ng Allah. Ngunit yung ruh ng identity natin bilang isang tablig ay yung fikir natin para sa ummat na ito. At kapag wala na itong fikir, kahit itinuturing pa natin yung sarili natin na kudama, responsible brother, worker tayo, ngunit we are dead da'i. Sabi ni Maulana Yusuf, be fikri mautu da'i. Yung kawalan ng fikir, the loss of fikir, it is the death of a da'i. So buhay pa tayo, malakas pa tayo magbigay ng mga musawir, magbayan, magbigay ng tartib kung wala na yung tunay na hakikat ng fikir, tulad noon na umiiyak tayo kapag nakakita natin yung mga kapatid natin na hindi nagsasala, nakakita tayo ng mga kababaihan na hindi kumpleto yung pagtakip nila sa mga aurat nila, parang sinusugatan yung mga puso natin. At kapag nakarinig tayo ng sakuna sa umma na ito, parang tayo yung tinatamaan na wala na po ito, sana ibalik ng Allah sa atin. At mabuhay itong muli at mabuhay tayo. So mga kapatid, nung may sagawa na itong trabaho na ito, bumalik yung Maulana Ilyas rahmatullah alayhi sa Mufti Kifayatullah, doon mismo sa Munting Silid, kwarto ng Mufti Kifayatullah. Sinara niya yung pintuan, naglock siya, at nilabas niya yung isang medyo malaki na kutsilyo. Nagtaka yung Mufti Kifayatullah. Sabi niya, Mufti Sab, sabihin mo sa akin yung totoo. Kung itong trabaho na ito ay labag sa Quran at saka sa Sunnah. At kung ito sabi niya ay labag sa Quran at saka sa Sunnah, wajib sabi niya na patayin mo na ako. Dahil magkakaroon ka pa sabi niya ng balas ng gantimpala dahil khaliful Quran at saka Sunnah, sabi niya si Ilyas. So, ano ang sabi ng napakalaking mufti noon sa undivided India? Ilyas, sabi niya, itong trabaho mo, batay ito sa Quran at saka batay sa Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay nitigyan makasusupak si ko Quran nagusi ko Sunnah. Nagretyawa tigyan salib. Kawajib tigyan nakabuno ako tawa siyo pakyan sa Quran nagusi su Sunnah Nabi. Ilaman ang utawid ka lumawlaw na Ilyas. Ipranggayan na niyawan yan. Para lang magkaroon ng
magandang pag-usad itong trabaho na ito. So sabi ng Mufti, bata yan sa Quran at saka sa Sunnah ng Nabi. So sabi ng Maulana Ilyas, ang nais ko ngayon, sabi niya, ay maging katulong kita, tulungan mo ako sa trabaho na ito. So sabi ni Maulana Ahmad Lat, wala sa trabaho na ito, wala sa ummat na ito, na magkakaroon sila ng pakiramdam na mustagni, yung parang hindi nila kailangan yung mga ulama. Hindi pwede, sabi ng mga elders natin, para sa ummat na ito, lalong-lalo na para sa trabaho na ito, na maisip nila na hindi kailangan yung mga ulama, bagamat yung pagsabi daw na hindi kailangan yung ulama sa trabaho na ito ay napakalaking fitna. Wala daw sa umat na ito na hindi natin kailangan yung moral support, yung agreement ng mga ulama. At kapag yung lugar na trabaho na ito ay ginagawa na wala silang magandang harmony sa mga ulama nila, isang napakalaking musiba daw yung para sa trabaho na ito. Kaya mayroon silang advice sa pakitungo natin sa mga ulama, sabi ng mga elders natin, kung meron man tayong makitang alim, ulama, ustad na hindi sang-ayon sa trabaho na ito, at nakikita natin parang wala pa sa pamumuhay niya yung Quran at saka yung Sunnah, ano ang gagawin natin? Kung gusto natin na huwag sumunod sa kanya, sa kanyang pag-imam, huwag makinig sa mga nasihat niya, nasa sa atin yun. Ngunit para magsalita ng laban sa kanya, huwag na huwag daw natin gawin, sabi ng mga elders natin, dahil halin tulad ng Quran, napakabanal ng Quran, natagpuan natin sa maling lugar. Ano ang gagawin natin? Hindi natin babasahin yung Quran siguro, punong-puno ng alikabok, o kaya putik, pero at least ang gagawin natin, lilinisin natin ito, lalagyan natin ng perfume, aayusin natin. Hindi tayo magsasalita ng labag dun sa Quran. So ito po ang relationship natin sa mga ulama. At doon po sa tatlong sinabi ng Maulana Ilyas na ikhlas, ijtimai at saka yung maswara, ito po ang napakaselan ng mga bagay na alagaan natin sa trabaho na ito. Tinanong din siya ng mga ulama sa India, Ilyas, bakit mo ito ginagawa at hanggang kailan mo ito gagawin, itong trabaho na ito? Napakaikli ng sagot niya sa kanila, wallahi sabi niya, hindi ito para magkaroon ng posisyon at hindi ito para magkapera, sabi niya sa mga tao. At ang hangarin ko, sabi niya, sa trabaho na ito ay gagawin ko hanggang sa maibalik itong din, itong agama sa level kung paano ito iniwanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam doon sa araw na pagwafat niya. Inisiniran sa Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, inong kaini dinggal ba ka? Anda taman ikapunggal ba ka nga si isang nagalbak? Na misya pa si kungaran wallahi tigian, kada ama pipikirakan siya kada tu. Naguda mapipikirakan siya bakan pumiraki sumanga tao. Na yataman nakapunggal ba ko si na taman sa may layakan ama kambilingan subta dua gama si ko betada tiaga na terong Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ito ang tinatawag na mansya tinubuwat. Dito magsisimula yung pagiging dai, pagiging tablig natin, at kapag nagkamali daw tayo dito, magiging mali yung lahat na further na movement natin sa tablig sa dao. Kapag meron pa tayong ibang desire maliban sa Allah sa trabaho na ito, meron tayong desire dito sa mundo na bagay, kahit na anong bagay, power, wealth, fame, magiging mali na lahat yung nagagawa natin, sinasabi natin. Kung meron tayong una-unang itutuwid, ito daw, itong mansyat na nasa puso natin. At sino ang dalil natin? Yung mga anbiya alayhimus salatu wassalam. Ano ang sabi sa Quran? Inna ajriya illa alallah. Yung balas, yung reward, sa Allah ko lang ninanais. At sa punto naman ng mga sahaba, ano ang sabi nila?